Kinaukol dito sa nagbabagang issue na ito. As early as prior to the election of 2022, sinasabi na ng dating Pangulo Duterte. Ito po ang sinasabi niya. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yung nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang gusto ko lang tanungin na nga. Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supported. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? So, as early as that, and this was in fact reiterated by the President then, Duterte, in one of his speeches during a rally in Davao, ay siya daw ay nabigyan ng or napasilip ng isang report ng PIDEA na itong si Marcos ay tumitira ng cocaine. Okay. At hindi po ito mapagkaila. Ako po mismo, may mga kaibigan ako, some of them in fact told me, reiterated that in one of place in New York, he was present, nakita din niya to na tumitira daw ng okay, hindi ko na lang i-mention itong kaibigan ko doon din nakatira sa New York, pero ngayon nasa Wakwak na nakatira sa Green Hills. Dati ito, matagal nakatira sa New York nung panahon na nandoon si Marcos at he personally witnessed. But ito rin matagal niyang kaibigan to. matagal din kaibigan. Ang asawa nito ay Barkada. O ito, anong sinasabi tungkol sa Barkada ni Bongbong. paggamit ng droga nitong Di Amanoy, paggamit ng droga nitong Pangulo na kasalukuyan ng ating bansa. I remember Mr. Marcos as candidate today. Before, it never worked. All they did was go to the disco. They were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. Grabe pala. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. Yan, ka-contemporary yan. Kasi, Grabe yung, I don't know if his former husband or still husband, si Bing Magpayo, yata ang asawa nito ay kagrupo. So, Former husband. so Nikki should have a Hindi ko si Ting. complete knowledge of the whereabouts of these people, no? And she candidly said it that they were in drugs. Now, hindi na kailangan patunayan pa natin. Sa pagmumuka lang at nagpamananalita, klaro-klaro na gumagamit. Pero nadagdagan itong hearing na may lumabas na mga dokumento na ito ngayon ang subject matter sa hearing sa Congress. At si Ginoong Bato mismo, kasi kini-question ngayon ng PIDEA, yung dokumento daw ay peke. Gamit lang daw ng AI. artificial intelligence. At ito po ay napatunayan
na sinungaling itong PIDEA. Nagsinungaling pa kasama yung kanyang bata-bata na si Bitong na hindi daw sinuntok, hindi daw minanhandle nila si Attorney Delgado. Klaro doon sa Video. video na binubugbog niya doon sa Nakaupo pa sa sili. kotse. Oh. Dahil Nahulog pa yung baril niya. Saka, dahil itong Moro, Lasso na ito, napaka-high and mighty na para na siyang mas sigit pa sa presidente ng Pilipinas dahil ayaw nang marinig na mabusinahan yung nakabaril ng kotse. yung kotse niya na nakasunod yung Attorney Delgado ay galit na siya na binusinahan. Sobra kang high and mighty, Mr. Lasso. So, itong Bitong, depensa ng depensa sa'yo. Ano kaya pinakain mo dyan? Bakit dalawang passport daw yan at dalawang pangalan? Yun dapat ang sinama sa investigation ni Ginoong Bato. Una, yung pagkaabusado nitong si Lasso, ang pagsisinungaling at pagpalsipay ng kanyang personal na mga dokumento na magkakaroon ng dalawang passport at ginagamit pareho. So that alone is a significant violation of our laws in this country. At dahil si Ginoong Bato inaakusa pa nga ng mga kung sino-sino na nagiging malambot, pero naninindigan talaga si Bato na yung dokumento ay authentic. Yung dokumento ay mayroong katotohanan. Pero biglang itong isang senador na klaro-klaro na nagsisip-sip sa administrasyon dahil mayroong kaso, takot na makonvict sa kaso niya, ay pakinggan natin ang kanyang kabulastugan na ginawa bilang senador doon sa pagtatanong. Sino ba itong senador na ito? Kilala mo ba ito? Yan si Jinggoy Estrada. Sino ba itong Jinggoy Estrada? Ikaw ba yung Jinggoy Estrada? Patingin na nung itsura nitong Jinggoy Estrada. Parang buwan sa panatay, naging kaibigan ko ito, pero ngayon mukhang... Ay! Kilala ko ito! Yung ba? Dahil kong dinadalaw-dalaw yan sa kulungan doon sa Camp Crame. Every Sunday, nagpupunta ako doon. Guilty! Dinadalaw ko yan, pero mukhang nag-iba na kasi masyadong high and mighty na ngayon ito. Tingnan natin, basahin mo nga. Estrada was found guilty of 1 count of direct bribery and sentenced to 8 to 9 years imprisonment. He was also found guilty of 2 counts of indirect bribery and sentenced to 2 to 3 years imprisonment for each count. Mga kababayan, Total of 10 years. ano ba yung crime of bribery? Basahin po natin, no? Kasi ito ay nasa Article 210 ng ating revised penal code, no? Ito po yan. Direct bribery ay isang Isang krimen. krimen na tumatanggap ng suhol ang isang government official. Dito, maalala natin na siya ay tumanggap ng suhol, allegedly. Pero ako, tingin ko dyan sa desisyon ng Sandigan Bayan, nakasaad dyan na si Ginang Napoles ay nagbigay ng gift or suhol dito sa Jinggoy Estrada. Bakit matindi itong bribery? Parang pinapalabas kasi ng media campaign ni Jinggoy Estrada
na ang parang naligtas daw siya sa krimen. So- Hindi po naligtas. Naligtas sa plunder. Kasi ang plunder, mahirap Prueba. maprubahan yan. Oo. Pero what is plunder basically? It's graft and corruption. Pareho rin yan. It is just Bigger amount, tapos mahirap i-prove dahil it's a series of the commission of a crime. at saka malalaki halaga. Malalaking halaga. Pero dito, itong sinasabing bribery is just like the violation of the anti-graft and corrupt practices law. Pagtanggap ng suhol na habang ikaw ay isang government official. Republic Act 3019. At indirect bribery, 2 counts. So, i-compare natin ito. Ibalik natin yung muka nitong Jinggoy Estrada at nasaan yung muka nitong inaakusa niya Parang si Morales. Ipagtabi nga natin yan. At tatanungin natin ang sambayan ng Pilipino kung sino ba ang pinapaniwalaan ng taong bayan na kurakot or ano bang tawag niyan? May kredibilidad, pare. Yeah. Kasi dito sa ito, pakita mo na natin yung investigasyon at yung pagtatanong niya. Wala siyang purpose na magpunta doon, kundi sirain lang yung kredibilidad ni Morales. Imbis magkaroon siya ng tanong na may substance, tatanungin niya kung ano ba talagang laman noong investigasyon ni Morales at may katotohanan ba. Tanungin niya si Morales, anong katotohanan itong nilagay mo diyang subject of casing, subject of investigation. Nag-conclude na siya, di pa nga siya nakaupo, nag-conclude na siya na klaro-klaro na inuutusan ng Malacanang para yariin si Morales. Ito, kita natin itong mga tanong-tanong ni Jinggoy Estrada. I'm sorry, I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Saka doon sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PIDEA Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence and Investigation Service. Paano Your Honor wala nakilala? Daw. Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence and Investigation Service, or tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na May nagtanong pa sa inyo during the last may nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PIDEA na yun. Wala kang naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 operatiba Sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PIDEA? IIS. Na nandyan po, Your Honor? Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Dito pala, hindi na kailangan pakinggan pa natin ito kasi kung binabasa niya at nagpapakita na nagtatanong, Tama, scripted talaga. scripted.
siguro pinipreparar na yan ng kanyang amo sa Malacanang. Kaya, mali yung pagtatanong. So, hindi nga natin kailangan pakinggan pa yan. Kasi alam naman natin na inutusan lang yan bumili ng suka at kung ano-ano na pinagdadaldal nitong Estrada na to. O, tingnan mo nga ang pagmumuka nito kung sinong pinapaniwalaan nyo. Ito bang muka na ito o itong muka na ito? Ito ba si Ginoong Jonathan Morales na inaakusa ngayon dahil lumabas siya kung ano-anong mga kaso na ngayong inuungkat at pero acquitted? Ito si Ginoong Morales o itong convicted? Ito. Tingnan mo yung pagmumuka nito. Sino po, mga kababayan, ang pagkatiwalaan nyo? Halimbawa, sa isang gabi, naglalakad kayo, nasa lubong nyo. Sino po ang pagkatiwalaan nyo, nasa kluluhan kayo, pagka may gumawa na masamang balak sa inyo? Ito ba? Itong convicted na? At Found guilty yan? Found guilty? Sa tagal ng nililitis magmula pa noong 10 taon na yata yun. 2015, 2014. Naging convicted na habang senador pa. Ilang taon nililitis. Pero ito, yung si Calvo na Jonathan Morales, maski nakakalbo na yan, pero pagtiwalaan ba ninyo? Acquitted. Kaya mga kababayan, nakakahiya ang isang senador na nagyayabang na during the election, during the campaign, ako ay matino na gawin ang aking tungkulin bilang senador. Pero utusan lang pala na magbasa ng script at tatanong-tanong. Scripted na yung dala-dala niya na papel. 7 daw na tao na minensyon. Nung kinorek siya, wala palang, hindi pala kasi nagbabasa lang ng script na galing sa Malacanang. Actually, application niya kasama ni Morales yung 7 doon sa operations, when actually yung 7 kasama ni Lasso dito sa investigasyon. Kasi scripted yung kanyang papel. Grabe. Kaya doon pa lang sa opening statement niya, ang taong bayan ay huwag na dapat na makinig dito.